Huwag ninyong tignan ang babaeng iyan na parang isang anghel. Sa likod ng maamong mukhang iyan ay isang halimaw na walang kaluluwa. Ngayong gabi sa harap ninyong lahat tatapusin ko na ang sumpa ng aming pagsasama. Marissa, you are nothing but a disgrace to the Villanueva name. Ang boses ni Darius ay gumuho sa buong bulwagan ng kanilang mansyon sa Cebu Matalas at malamig na tila isang patalim na bumaon sa dibdib ni Marissa. Ang mga panauhing nakasuot ng mga mamahaling hiyas at sutla ay biglang natahimik, ang kanilang mga bulungan ay napalitan ng mapanghusgang mga tingin. Si Marissa ay nakatayo sa gitna ng entablado, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang gintong kapa, isang obra maestra na binuo niya sa loob ng isang taon. Bawat hibla ng gintong sinulid ay maingat niyang itinuon para sa ika-50 anibersaryo ng kanyang biyenan. Tinitigan ni Marissa ang kanyang mga daliri na puno ng mga bakas ng tusok ng karayong mga sugat na hindi pa lubos na naghihilom dahil sa pagmamadaling matapos ang regalong ito. Ang kapang iyon ay simbolo ng kanyang 8 taong pananahimik, ng kanyang pagsuko sa sariling pangarap bilang isang pintor upang maging isang masunuring asawa at ina. Ngunit sa isang iglap kinuha ni Darius ang kapa mula sa kanyang mga kamay. Sa harap ng kamera ng mga mamamahayag, marahas na hinila ni Darius ang tela hanggang sa marinig ang tunog ng pagkapunit nito. Ang mga gintong sinulid ay nagkalas-kalas na tila mga pangarap na dinudurog. Darius, ano ang ginagawa mo? Anong kasalanan ko? Ang tanong ni Marissa ay halos isang bulong, ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Ngunit hindi sagot ang kanyang natanggap. Inihagis ni Darius sa malaking screen ng mga larawang sadyang minanipula, mga larawan ni Marissa na tila may kalandiang ibang lalaki at mga peking dokumento na nagsasabing unti-unti niyang nilalason ang sariling anak na si Nathan para makuha ang tiwala ng pamilya. You tried to kill my grandson, you witch. How dare you show your face here? Ang sigaw ni Doña Consuelo ay pumutok sa hangin. Lumapit ang matanda, ang kanyang mukha ay puno ng puot habang hawak ang isang baso ng maruming tubig na galing sa florera. Walang babala niyang isinaboy ito sa mukha ni Marissa. Ang malamig at mabahong tubig ay dumaloy sa kanyang pisngi, sumasama sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Ang kanyang puting gown na simbolo ng kanyang katapatan ay naging marumi at basang-basa. Nanuyo ang lalamunan ni Marissa, ang bawat hininga ay tila punyal na sumasaksak sa kanyang baga. Ang kanyang mga paa ay nawalan ng lakas. Dahan-dahan siyang lumuhod sa malamig na sahig, habang ang mga tao sa paligid ay nagsimulang mag-video at magtawanan. Nais niyang sumigaw, nais niyang sabihing mahal niya si Nathan, higit pa sa kanyang buhay, ngunit ang sakit ay tila isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Ninanakaw ang bawat salita na nais niyang bitawan. Ang mansyong dati ay itinuturing niyang tahanan ay biglang naging isang malupit na entablado ng kanyang kamatayan. Ilabas ang babaeng iyan, huwag ninyong hayaang madungisan ang aking mansyon. Ang utos ni Doña Consuelo ay sinundan ng marahas na paghila ng mga security guard sa mga braso ni Marissa. Kinaladkad siya palabas, ang kanyang mga tuhod ay sumasayad sa magaspang na semento hanggang sa makarating sila sa malaking tarangkahan. Doon sa gitna ng ulan na nagsisimulang pumatak, itinapon siya sa putikan na tila isang basurang wala ng pakinabang. Naririnig ni Marissa ang iyak ni Nathan mula sa loob, ang boses ng kanyang anak na tumatawag sa kanyang pangalan, ngunit ang pinto ay malakas na isinara. Ang tunog ng bakal na naglalapat ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, mas masakit pa sa anumang sampal na kanyang natanggap. Naiwan siyang mag-isa sa dilim, basang-basa talunan at pilit na inaabot ang hangin na tila ba doon niya makukuha ang nawalang katarungan. Ito ba ang dulo ng isang pusong tapat na naglingkod? Ang maging isang bilanggo ng kasinungalingan sa sarili niyang pamamahay. Sa gitna ng putik at ulan, isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang isipan. Gaano kalalim ang sugat na kayang ibigay ng taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong buhay, bago tuluyang mamatay ang huling kislap ng iyong pag-asa? Sana ay hindi mo namana ang aking kamangmangan, Nathan. Sana ay hindi mo maranasan ang pakiramdam ng isang ibong pinutulan ng pakpak habang iniisip na ang langit ay para sa kanya. Ang bulong na ito ay paulit-ulit na humahaplos sa isipan ni Marissa habang ang kanyang pisngi ay nakalapat sa malamig at malansang semento ng selda. Ang amoy ng kalawang at luma na hininga ng mga naunang bilanggo ay tila sumasakal sa kanya, ngunit wala itong pait kumpara sa alaala ng huling tingin ni Darius.
Ang gintong kapa na kanyang tinahi ng may buong katapatan ay tila naging isang tanikala, na ngayon ay nakasakal sa kanyang leeg, hinihigpitan ng bawat pagkakataon niyang huminga ng malaya. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang mga daliri. Ang mga dulo nito na puno ng sariwang sugat mula sa mga tusok ng karayom ay kumirot ng madampyan ang magaspang na sahig. Ang bawat kirot ay tila isang paalala ng kanyang katangahan, ang paniniwalang ang pag-ibig ay sapat na upang protektahan siya mula sa ganid ng pamilya Villanueva. Ang bawat patak ng tubig mula sa tumatagas na tubo sa itaas ay lumilikha ng isang malungkot na ritmo sa katahimikan, tila isang orasan na bumibilang sa bawat segundong ninanakaw sa kanyang buhay. Sa gitna ng kadiliman, ipinikit ni Marissa ang kanyang mga mata at pilit na ibinalik ang mukha ni Nathan sa kanyang alaala. Nakikita niya ang maliliit na kamay ng kanyang anak, ang tawa nito, na dati ay nagbibigay ng kulay sa kanyang mundo. Ngunit ang imaheng iyon ay mabilis na napalitan ng bawat mukha ng mga taong nagtawanan sa kanya sa mansyon. Ang halakhak ni Doña Consuelo ay tila isang malupit na echo na hindi mawala-wala sa kanyang pandinig. Hindi ako baliw, sambit niya sa sarili, ang kanyang boses ay paos at basag. Hindi ako ang halimaw na sinasabi ninyo. Bumangon siya, nang dahan-dahan tinitiis ang hapdi ng kanyang mga gasgas sa tuhod mula sa pagkakaladkad sa kanya sa putikan. Sa kanto ng selda nakakita siya ng isang maliit na piraso ng uling na naiwan marahil ng isang dating bilanggo. Gamit ang nanginginig na kamay, nagsimula siyang gumuhit sa pader. Hindi ito isang obra maestrang ginto kundi isang simpleng balangkas ng mukha ng isang bata. Sa bawat guhit ng uling tila ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang pangungulila at puot. Ang kanyang sining na dati ay ginamit niya para paglingkuran ng iba, ay siya na ngayong sandata para panatilihing buhay ang kanyang sariling diwa. Isang matandang bilanggo sa kabilang selda ang tahimik na nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng karunungang nakuha mula sa mahabang panahon ng pagkakakulong. Sa lugar na ito, ang luha ay walang silbi. Ang malamig na tinig ng matanda ay bumasag sa katahimikan. Ang kailangan mo ay isang pusong gawa sa bakal dahil kung hindi lalamunin ka ng dilim, bago pa man sumikat ang araw. Hindi sumagot si Marissa, ngunit naramdaman niya ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Isang uri ng alab na hindi niya naramdaman sa loob ng 8 taon. Ang kanyang pagkatao ay unti-unting nagbabago, ang malambot na asawa ay dahan-dahang namamatay, at sa abo nito ay may isang bagong anyo na nabubuo. Nang akmang hihiga na siya sa manipis at mabaho na kutsyon, napansin niya ang isang maliit na piraso ng papel na nakasingit sa ilalim ng kanyang lalagyan ng tubig. Sa maliit at maingat na sulat kamay nakasulat ang mga salitang, "Ang katotohanan ay hindi nananatiling nakabaon. Maghintay ka." Kumaba ang dibdib ni Marissa. Sino ang maglalakas loob na magbigay nito sa kanya sa loob ng impyernong ito? Mayroon pa ba siyang kakampi sa mundong tinalikuran na siya? Ang misteryong ito ay tila isang mitya na nagbigay ng liwanag sa kanyang naguguluhang isipan. Kinaumagahan, bago pa man magkaroon ng liwanag sa loob ng pasilyo, narinig niya ang tunog ng mga yabag ng sapatos na papalapit sa kanyang selda. Ang bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Huminto ang mga yabag na iyon sa harap mismo ng kanyang rehas. Isang lalaking nakasuot ng dekalidad na itim na suit ang nakatayo doon. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi matitibag, at ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng bakal ng rehas. Hindi siya mukhang isang kaibigan, ngunit hindi rin siya mukhang katulad ng mga tauhan ni Darius. Marissa Villanueva, ang boses ng lalaki ay malalim at walang emosyon, ngunit may dalang bigat na tila kayang baguhin ang takbo ng tadhana. "Ako si Gabriel. Narito ako para ibigay sa iyo ang isang bagay na kinuha nila sa iyo, ang iyong boses." Tinitigan siya ni Marissa, ang kanyang puso ay naghahalo ang takot at pag-asa. "Bakit?" tanong niya. "Anong kailangan mo sa isang babaeng itinapon na ng lahat?" Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel, isang nangiting hindi mo malaman kung ay isang pangako o isang babala. "Dahil ang mga taong sumira sa iyo ay ang mga taong nais kong makitang lumuluha ng dugo. Handa ka na bang maging bahagi ng aking paghihiganti?" "Kya, huwag kang titingin sa akin, na tila ako ang iyong tagapagligtas, Marissa. Sa mundong ito, walang sino man ang gumagawa ng mabuti ng walang kapalit." Ang boses ni Gabriel ay parang hiwa ng matalim na yelo sa loob ng maliit at madilim na visitation room. Ang amoy ng lumang sigarilyo at antiseptic ay humahalo sa malansang hangin,
habang ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilya na pasulput-sulpot ang liwanag sa itaas ng kanilang mga ulo. Nakaupo si Marissa sa kabilang panig ng lamesa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng kanyang kandungan upang itago ang panginginig ng kanyang mga daliri. Tinitigan niya ang lalaking nasa kanyang harapan. Si Gabriel ay mukhang hindi nababagay sa madungis na pasilidad na ito. Ang kanyang itim na suit ay walang bahid ng dumi at ang bawat hibla ng kanyang buhok ay maayos na nakasuklay. Ngunit sa likod ng perpektong panlabas na anyo, naramdaman ni Marissa ang isang pamilyar na bigat, isang uri ng galit na pilit ibinabaon sa ilalim ng malamig na profesionalismo. Bakit ako, tanong ni Marissa, ang kanyang tinig ay halos isang kalansing ng tuyong dahon. Maraming bilanggo rito na mas karapat-dapat sa iyong oras. Bakit mo gustong hawakan ang kaso ng isang babaeng tinalikuran na ng sarili niyang asawa? Sumandal si Gabriel sa kanyang upuan, ang tunog ng pag-atungal ng lumang kahoy ay umalingaw-ngaw sa silid. Dahil ang pamilyang Villanueva ay parang isang magandang mansyon na kinakain na ng anay mula sa loob. Darius is desperate, Marissa. Ang kumpanyang ipinagmamalaki niya ay isang malaking butas na lamang ng utang dahil sa kanyang pagkakalulong sa sugal sa Macau. Kinuha ka niya hindi dahil mahal ka niya, kundi dahil kailangan niya ng isang scapegoat, isang taong sisisihin sa pagbagsak ng kanilang imperyo. Naramdaman ni Marissa ang isang malamig na agos ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa kasinungalingan. Kaya ba nila ito ginawa para sa pera? Para sa higit pa sa pera, para sa kanilang pangalan, sagot ni Gabriel. Inilabas niya ang isang makakapal na folder at inilapag ito sa lamesa. Ito ang mga dokumentong nagpapatunay na ang asawa mo ang naglipat ng pondo ng kumpanya sa mga dummy account. Pero kailangan ko ang iyong cooperation. Kailangan mong tumayo sa korte at sabihin ang lahat ng dumi na nakita mo sa loob ng 8 taon. Sa sandaling iyon, bahagyang yumuko si Gabriel at mula sa kanyang leeg ay lumabas ang isang medalyon, isang gintong Agnus Dei na nakasabit sa manipis na kadena. Nanlaki ang mga mata ni Marissa. Ang disenyo nito, ang mga ukit sa gilid, eksaktong kapareho iyon ng medalyon na suot ni Darius, ang mamanahing hiyas na sinasabing para lamang sa mga tunay na tagapagmana ng mga Villanueva. Isang matinding katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo habang nagtatagpo ang kanilang mga mata. Sa loob ng ilang segundo, nawala ang maskara ni Gabriel. Nakita ni Marissa sa mga mata nito ang isang pamilyar na sakit, ang hapdi ng pagiging isang anak na hindi kinilala, ang pait ng pagiging isang anino sa sariling pamilya. Hindi katarungan ang hanap ng lalaking ito. Ito ay isang mas malalim at mas madilim na uri ng pagbabayad. Sino ka ba talaga? Bulong ni Marissa, ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis sa loob ng kanyang dibdib. Hindi sumagot si Gabriel sa kanyang tanong. Sa halip, kinuha niya ang kanyang gamit at tumayo. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay tila isang babala. Hindi mahalaga kung sino ako ngayon, Marissa. Ang mahalaga ay kung ano ang magiging ikaw pagkatapos nito, seryosong saad ni Gabriel habang nakatingin sa kanya mula sa kabilang panig ng rehas. Tutulungan kitang makuha muli ang iyong anak. Tutulungan kitang durugin ang mga taong nagtapon sa iyo sa putikan. Pero may isang kondisyon. Huminto si Gabriel sa pintuan, ang kanyang anino ay humaba sa sahig ng visitation room. Para talunin ang mga halimaw, kailangan mong matutong maging mas masama kaysa sa kanila. Kailangan mong tanggalin ang iyong puso at palitan ito ng bato. Handa ka na bang maging kontrabida sa sarili mong kwento? Naiwan si Marissa na nakatulala sa pintong dahan-dahang nagsasara. Ang katahimikan ay muling bumalik, mas mabigat at mas mapanglaw. Sa kanyang isipan ang mukha ni Nathan at ang malamig na tingin ni Gabriel ay naglalaban. Alam niyang sa pagpasok niya sa kasunduang ito, wala nang balikan. Ang dating Marissa na marunong magmahal ay kailangang mamatay upang isilang ang babaeng kikitil sa bawat ligaya ng mga Villanueva. Anong klaseng ina ang iiwan ng sariling anak sa gitna ng dumi at kahihiyan? Isang ina na walang puso, Nathan. Isang ina na mas pinili ang sariling katiwalian kaysa sayo. Ang bawat salita ni Doña Consuelo ay tila mga patak ng asidong pumapaso sa murang isipan ni Nathan. Sa loob ng malawak at marangyang silid kainan ng Mansyong Villanueva, ang tunog ng mga kubyertos na dahan-dahang tumatama sa mamahaling porselana
ay ang tanging bumasag sa nakabibinging katahimikan. Nakaupo ang 5 taong gulang na bata sa dulo ng mahabang lamesa, ang kanyang mga paa ay hindi man lang umabot sa sahig, habang ang kanyang maliit na katawan ay tila lalong lumiliit sa ilalim ng mapanghusgang tingin ng kanyang lola. Tinitigan ni Nathan ang pagkain sa kanyang harapan ngunit wala siyang maramdamang gutom. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na hangin mula sa aircon na tila nanunuot sa kanyang mga buto. Pero sabi po ni Mommy babalik siya, sabi niya mahal niya ako. Bulong ng bata ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagsusumamo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Consuelo. Mahal ang mga taong nagmamahal ay hindi naglalason, Nathan. Ang mommy mo ay may sakit sa isip, mapanganib siya. Kaya siya dinala ng mga pulis ay dahil gusto kanyang saktan. Gusto mong maging ligtas, di ba kaya kailangan mong kalimutan ang babaeng iyon? Sa sandaling iyon pumasok si Darius sa silid. Hindi man lang niya tinignan ang kanyang anak, ang kanyang atensyon ay nasa kanyang cellphone, ang kanyang mga kilay ay magkasalubong sa galit. Mama, tumatawag na naman ang mga reporter. Kailangan nating ayusin ang press release. Nathan, ubusin mo yan at pumasok ka na sa kwarto mo. Ayaw kong makarinig ng kahit anong ingay. Walang nagawa si Nathan kundi ang tumungo. Sa kanyang murang edad naramdaman niya ang bigat ng isang pader na unti-unting itinatayo sa pagitan niya at ng labas ng mundo. Pagkatapos ng hapunan, dahan-dahan siyang umakyat sa kanyang silid. Ang bawat hakbang sa grand staircase ay tila paglayo sa lahat ng init na dati niyang nararamdaman. Pagpasok sa kanyang kwarto, agad niyang isinara ang pinto. Dumiretso siya sa ilalim ng kanyang kama at kinuha ang isang maliit na kahon ng sapatos. Sa loob nito nakatago ang isang lumang panyo na kulay asul, ang panyong suot ni Marissa noong huling beses silang magkasama sa parke. Dahan-dahan itong inilapit ni Nathan sa kanyang ilong. Amoy pintura pa rin ito at ang pamilyar na bango ng lavender na ginagamit ng kanyang ina. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pilit na binabalik ang pakiramdam ng yakap ni Marissa, ang tanging proteksyon niya laban sa kalupitan ng mansyong ito. Hindi niya napansin na sa gilid ng pinto nakatayo si Aling Marcela. Ang matandang katulong ay may hawak na planggana at basahan, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bata. Walang emotion ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng planggana hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Nakita niya ang bawat patak ng luha ni Nathan na pumatak sa asul na panyo. Gusto niyang lumapit, gusto niyang yakapin ang bata, ngunit alam niyang bawat kilos niya ay binabantayan ng mga mata ni Doña Consuelo sa pamamagitan ng mga CCTV camera na nakakalat sa buong bahay. Biglang narinig ni Nathan ang tunog ng pagbukas ng pinto. Mabilis niyang itinago ang panyo sa kanyang likuran, ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis dahil sa takot. Ano ang itinatago mo riyan, Nathan? Ang boses ni Doña Consuelo ay matalim na tila isang latigo. Pumasok ang matanda sa silid, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang tinitignan ang nanginginig na bata. Sinasabi ko na nga ba, hindi ka pa rin nakikinig sa akin? Marahas na lumapit ang matanda at hinablot ang kamay ni Nathan. Sa paghila niya nalaglag ang isang maliit at lumang litrato mula sa bulsa ng bata, isang litrato ni Marissa at Nathan na masayang nagtatawanan sa ilalim ng puno ng mangga. Ang litratong iyon ang huling piraso ng katotohanan na pinanghahawakan ng bata. Nanlaki ang mga mata ni Doña Consuelo sa galit. Akala ko ba ay tinapon ko na ang lahat ng dumi ng babaeng iyon sa bahay na ito? Sigaw niya habang dinuduro ang litrato. Saan mo ito nakuha? Napaurong si Nathan sa kanto ng kanyang higaan, ang kanyang mga labi ay nanginginig, habang ang kanyang lola ay unti-unting lumalapit. Ang mukha nito ay punong-puno ng puot na tila handang burahin ang huling alaala ng kanyang ina. Huwag mong iisipin na ang hustisya ay para sa mga biktima lamang, Marissa. Sa loob ng korte, ang hustisya ay para sa mga marunong maglaro ng kanilang emosyon. Kung gusto mong mabawi ang iyong anak, kailangan mong matutong umiyak sa tamang oras at manahimik kapag kailangan. Ang malamig na tinig ni Gabriel ay tila isang gabay sa madilim na pasilyo ng isipan ni Marissa habang sila ay magkaharap sa loob ng maliit na silid ng piitan. Sa gitna ng mesa ay may mga piraso ng papel at isang uling na ibinigay ni Gabriel, mga simpleng kagamitan na magsisilbing simula ng kanyang muling pagbangon. Tinitigan ni Marissa ang kanyang mga kamay
Ang mga daliri niya ay puno pa rin ng mga bakas ng hirap. Ngunit sa pagkakataong ito, may bago siyang hawak na sandata. Dahan-dahang iginuhit ni Marisa ang mga linya sa papel. Hindi ito mga bulaklak o magagandang tanawin na dati niyang ipininta sa mansyon. Ang bawat hagod ng uling ay nagpapakita ng mga mata ni Darius na puno ng kasinungalingan at ang ngiti ni Doña Consuelo na tila isang lason. Sa pamamagitan ng kanyang sining sinimulan ni Marisa, ang pagtatala ng bawat pangyayari, bawat lihim na kanyang narinig sa loob ng 8 taon. Ito ang kanyang paraan ng pakikipag-usap sa mundo, isang tahimik na sigaw na unti-unting nabubuo sa bawat piraso ng papel na lihim na ilalabas ni Gabriel mula sa bilangguan. Nagsisimula na si Darius na ibenta ang mga ari-arian ng iyong ama. Patuloy ni Gabriel, ang kanyang boses ay walang pait, ngunit puno ng katotohanang nakakasugat. Iniisip niya na dahil nakakulong ka, wala ka nang magagawa. He's liquidating everything to pay his gambling debts in Macau. He's desperate, Marisa. At ang mga taong desperado ay madaling magkamali. Naramdaman ni Marisa ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Ang mga alaala ng kanyang ama, ang kanyang pinaghirapang pamana, ay nilalustay lamang ng lalaking pinagkatiwalaan niya. Napahinto ang kanyang kamay sa pagguhit, ang uling ay bumaon ng malalim sa papel hanggang sa mapunit ito. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat, tila may malaking bato na nakadagan sa kanyang puso. Hayaan mo siyang ubusin ang lahat. Bulong ni Marisa, ang kanyang mga mata ay naniningkil sa puot. Dahil sa huli, titiyakin ko na wala siyang matitirang kahit isang sentimo. I will make sure he loses everything just like how he made me lose my son. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Marisa ang isang kakaibang kilos ni Gabriel. Kinuha ng lalaki ang kanyang panyo at dahan-dahang pinunasan ang mantsa ng uling sa pisngi ni Marisa. Ang kanyang paghawak ay banayad malayo sa malamig na aura na lagi niyang ipinapakita. Sa isang maikling sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata at naramdaman ni Marisa ang isang pamilyar na init na matagal na niyang kinalimutan, ang pakiramdam ng proteksyon at pag-unawa. Ang pader na itinayo ni Marisa sa paligid ng kanyang puso ay tila nakakita ng isang maliit na lamat. Kailangan mong magpahinga, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay bahagyang lumambot. Huwag mong hayaang kainin ka ng galit mo bago pa man magsimula ang laban. Remember, you're not doing this just for revenge. You're doing this for Nathan. Nang marinig ang pangalan ng kanyang anak, muling nanumbalik ang lakas ni Marisa. Tumango siya, ang kanyang determinasyon ay lalong tumibay. Ngunit habang inililigpit ni Gabriel ang mga kagamitan, isang balita ang binitawan niya na nagpabago sa takbo ng gabi. Nahanap na nila ang huling witness na babayaran ni Darius para tumestigo laban sa iyo sa preliminary hearing, saad ni Gabriel habang dahan-dahang tumatayo. Isang tao na malapit sa iyo, Marisa. Isang tao na hindi mo inaasahan. Nanigas si Marisa sa kanyang upuan. Ang pag-asa na unti-unting nabubuo ay tila muling nanganib. Sino pa ang maglalakas loob na magtaksil sa kanya pagkatapos ng lahat? Ang bawat hakbang ni Gabriel palayo ay tila isang babala na ang bagyong parating ay mas malakas pa kaysa sa kanyang inaasahan. Huwag kang kukurap, Marisa. Ngayong araw ang buong mundo ang iyong madla at ang katotohanan ay ang huling bagay na nais nilang marinig. Ang bulong na ito ni Gabriel ay tila isang malamig na hangin na dumapo sa pandinig ni Marisa habang ang pinto ng courtroom ay dahan-dahang bumubukas. Ang bawat hakbang niya ay sinasabayan ng mabigat na kalansing ng mga posas sa kanyang mga pulso, isang tunog na tila batingaw ng kamatayan sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng bulwagan. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok sa loob ng korte ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling takot, ngunit pilit niyang pinatitigas ang kanyang mukha. Sa loob ng silid nakaupo sa unahan ang pamilya Villanueva. Si Darius ay nakasuot ng isang mamahaling asul na suit, ang kanyang buhok ay perpektong nakagel at ang kanyang mukha ay puno ng huwad na lungkot na tila siya ang tunay na biktima. Sa tabi niya si Doña Consuelo ay parang isang reyna na nakaupo sa kanyang trono, ang kanyang mga mata ay matalim na nakamasid kay Marisa, puno ng puot at panunuya. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, naramdaman ni Marisa ang isang pamilyar na hapdi sa kanyang dibdib. Ito ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay, ang lalaking naging sentro ng kanyang mundo sa loob ng 8 taon. Ngunit ngayon na ang tanging nakikita niya ay isang estrangherong handa siyang ibaon sa limot para sa sariling kapakanan. Nagsimula ang paglilitis.
Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng abogado ni Darius ay tila mga palasong may lason. Ang aking kliyente ay walang ibang hinangad, kundi ang protektahan ang kanyang anak mula sa isang ina na unti-unti itong pinapatay. Ang deklamasyon ng abogado ay sinabayan ng mga peking hikpi mula kay Doña Consuelo sa likuran. Dahan-dahang tumayo ang witness na hindi inaasahan ni Marissa si Sandra, ang kapatid na turingan, at pinagkatiwalaan niya sa loob ng mansyon. "I'm sorry, Marissa, but I have to tell the truth," sabi ni Sandra habang umiiwas ng tingin. Nakita ko siyang may inihahalong pulbo sa gatas ni Nathan. Sinubukan ko siyang pigilan pero tinakot niya ako. Naramdaman ni Marissa ang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang bawat salita ni Sandra ay tila isang kutsilyong pumuputol sa huling hibla ng kanyang pag-asa. Ang bulungan ng mga tao sa gallery ay lalong lumakas, ang mga camera ng media ay walang tigil sa pagkuha ng kanyang bawat reaction. Ngunit sa halip na sumigaw o magmura na alala ni Marissa ang turo ni Gabriel, yumuko si Marissa, ang kanyang mga balikat ay nanginginig, tila ba siya ay tuluyan ng nawasak. Hinayaan niyang tumulo ang kanyang mga luha sa kanyang mga nakaposas na kamay. Ang imahe ng isang talunang babae ay perpektong nakuha ng lahat ng lente ng camera. Ngunit sa ilalim ng kanyang nakayukong ulo, ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo at matalas. Nang tumayo si Gabriel para sa cross-examination, ang buong paligid ay muling tumahimik. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi matitibag. "Your Honor, nais naming ipakita ang isang ebidensya na maglalagay sa lahat ng ito sa tamang konteksto." Ang boses ni Gabriel ay malalim at puno ng awtoridad. Inilabas ni Gabriel ang mga bank statement at records mula sa isang sikat na kasino sa Macau. "Sa loob ng huling 6 na buwan, ang asawa ng aking kliyente, si Mr. Darius Villanueva, ay nawalan ng mahigit 50 milyong piso sa sugal. At ang petsa ng mga transaksyong ito ay tumatama sa araw kung kailan sinimulan nilang paratangan si Marissa ng katiwalian." Ang gulat sa mukha ni Darius ay hindi maikakaila. Ang kanyang maputlang pisngi ay biglang naging pula sa galit at kahihiyan. Ang mga tao sa korte ay nagsimulang mag-ingay, ang tensyon ay tila isang kuryenteng dumadaloy sa bawat sulok ng silid. Bago ibalik si Marissa sa kanyang upuan, dumaan siya sa harap ni Darius. Sa isang maikling segundo kung saan walang ibang nakakakita kundi ang kanyang asawa, bahagyang iniangat ni Marissa ang kanyang ulo. Ang kanyang malamig at matapang na titig ay nagtagpo sa nanlilisik na mga mata ni Darius. Isang mabilis at mapang-uyam na kindat ang ibinigay ni Marissa, isang senyales na ang laro ay kasisimula pa lamang. Naiwan si Darius na nakatulala, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng lamesa. Ang katahimikan ay muling bumasag sa kanyang kumpiyansa. Ngunit sa kabila ng maliit na tagumpay na ito, isang tanong ang nanatili sa isipan ni Marissa habang siya ay kinaladkad pabalik sa selda. Sino ang tunay na nagbigay ng mga peking medical report na naging mitya ng lahat ng ito? At hanggang kailan kayang panindigan ni Gabriel ang kanyang tulong bago lumabas ang kanyang sariling mga itinatagong balak? Wag mo akong pasalamatan, Marissa. Ang galit na nakikita mo sa aking mga mata ay hindi para sa iyong katarungan, kundi para sa aking sariling paghihiganti. Ang kumaptya, ang mga salitang ito ni Gabriel ay tila isang malamig na hampas ng katotohanan sa loob ng silid na yon. Pagkatapos ng mainit na kaganapan sa korte, ang katahimikan ng visitation room ay naging mas lalong mabigat. Ang bumbilya sa itaas ay tila humihingalo, nagbibigay ng mga aninong sumasayaw sa pagitan ng kanilang dalawa. Nakatitig si Marissa sa medalyon na nakasabit sa leeg ni Gabriel, ang gintong Agnus Dei na tila isang sumpa sa pamilya Villanueva. "Sino ka ba talaga, Gabriel?" Ang tanong ni Marissa, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa at takot. Ang medalyong iyan, hindi iyan basta-basta ibinibigay. Para lamang iyon sa mga lalaking nagdadala ng dugong Villanueva. Paanong ang isang prosecutor na tulad mo ay mayroon yan? Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang medalyon ng kanyang mga daliri, ay humigpit dito hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa unang pagkakataon, ang kanyang matigas na anyo ay tila nagkaroon ng lamat. Huminga siya ng malalim, ang tunog ng kanyang paghinga ay tila isang buntong hininga ng isang taong matagal nang nagdadala ng mundo sa kanyang balikat. 10 taon na ang nakalilipas, isang babae ang kinaladkad palabas ng mansyong yon sa gitna ng gabi. Simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay paos at puno ng pait.
Siya ay isang hamak na katulong lamang ngunit minahal siya ng patriarch ng mga Villanueva. Noong namatay ang matanda, hindi hinayaan ni Doña Consuelo na may matirang kahit anong bakas ng babaeng iyon. Pinagbintangan niya ang aking ina ng pagnanakaw, ipinahiya sa harap ng lahat, at itinapon sa kalsada na parang basahan. Nanlaki ang mga mata ni Marisa. Ang kwentong ito ay tila isang madilim na refleksyon ng kanyang sariling karanasan. Ang batang lalaking kasama niya noon ay walang nagawa kundi panoorin ang kanyang ina na unti-unting mamatay sa hirap at sakit. Patuloy ni Gabriel ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha, isang bagay na hindi inaasahan ni Marisa na makita. Ako ang batang iyon, Marisa. Ako ang anak sa labas na pilit nilang ibinaon sa limot. Ang medalyong ito ang tanging bagay na naiwan sa akin ng aking ama bago siya bawian ng buhay. Naramdaman ni Marisa ang isang matinding panghihina. Kaya mo ba ako tinutulungan? Dahil ako ang iyong sandata para makuha ang paghihiganti mo kay Doña Consuelo. Tumitig si Gabriel sa kanya, ang isang patak ng luha ay tuluyang gumulong sa kanyang pisngi. Nung una, oo. Akala ko ay gagamitin lamang kita. Pero nang makita kitang lumuluhod sa putikan habang tinatawag ang iyong anak, nakita ko ang aking ina sa'yo. At sa sandaling iyon, napagtanto ko na hindi ko lang gustong sirain si Consuelo. Gusto kong iligtas ang kaisa-isang bagay na hindi ko nagawang iligtas noon, isang inang ninakawan ng karapatang magmahal. Isang matinding emosyon ang bumalot sa silid. Hindi ito ang laro ng isipan na nakasanayan ni Marisa. Ito ay isang pagtatapat ng dalawang kaluluwang kapwa, winasak ng iisang pamilya. Dahan-dahang inabot ni Marisa ang kamay ni Gabriel sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang hawak ay mahigpit, isang tahimik na pakikidalamhati sa sakit na matagal na nitong kinikimkim. Ang katahimikan ay naging sagrado, binalot sila ng isang ugnayang higit pa sa abogado at kliyente. Kung gayon, pareho na tayong wala nang babalikan. Bulong ni Marisa, ang kanyang determinasyon ay lalong nag-alab sa gitna ng kanyang sariling mga luha. Gagamitin natin ang kanilang kasakiman laban sa kanila. Pero tandaan mo ito, Gabriel. Kapag natapos na ang lahat ng ito, hindi ko hahayaang maging katulad mo ang aking anak. Hindi ko hahayaang lumaki si Nathan na may bitbit na galit sa kanyang puso. Pinunasan ni Gabriel ang kanyang mukha at muling isinuot ang kanyang maskara ng pagiging matigas. Ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay nagbago na. Maghanda ka na, Marisa, dahil ang susunod nating hakbang ay hindi na sa loob ng korte. Susunugin natin ang kanilang kaharian mula sa loob. Habang pabalik si Marisa sa kanyang selda, ang bawat tunog ng kanyang mga hakbang ay tila isang batingaw ng digmaan. Ngunit sa likod ng kanyang matapang na anyo, may isang bagong takot na umusbong. Kung si Gabriel ay isang Villanueva rin hanggang saan ang hangganan ng kanyang katapatan. At ano ang mangyayari kapag nalaman ni Consuelo na ang asong hinayaan niyang pumasok sa kanyang bakuran ay ang lobong muling babawi sa lahat ng kinuha niya? Akala mo ba ay madali ang makalimot? Marisa, bawat patak ng gamot na ibinibigay ni Doña Consuelo sa bata ay unti-unting pumapatay sa alaala niya tungkol sa'yo. Sa loob ng mansyong iyon, ikaw ay ginagawa nilang isang masamang panaginip na dapat nang burahin. Ang bawat salitang binitawan ni Aling Marcela ay tila mga lason na pumasok sa pandinig ni Marisa sa gitna ng dilim ng visitation room. Nakatayo ang matandang katulong sa kabilang panig ng rehas, ang kanyang mukha ay nababalot ng takot at pag-aalala habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng kanyang kupas na tapis. Ang amoy ng nilabhang damit at Zonrox na laging dala ni Marcela ay nagpaalala kay Marisa sa buhay na ninakaw sa kanya, isang buhay kung saan ang tanging problema niya ay ang dumi sa sahig, hindi ang dumi sa puso ng kanyang mga biyenan. Naramdaman ni Marisa ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa malamig na bakal ng rehas. Ang kanyang mga buko-buko ay pumuti sa tindi ng kapit. Anong gamot, Marcela? Anong ginagawa nila sa anak ko? Ang tanong ni Marisa. Ang kanyang boses ay isang paos na pagsusumamo na nagmula sa kailaliman ng kanyang nagdurusang kaluluwa. Vitamina raw, sabi ng doktor na dinala ni Darius. Pero nakikita ko ang mga mata ni Nathan, Marisa. Masyado itong mapungay, tila laging nasa malayo ang tingin. At kapag tinatanong niya ang tungkol sa iyo, laging sasabihin ni Doña Consuelo na ikaw ay isang masamang babae na nang iwan sa kanya. Patuloy ni Marcela, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ang luha.
Hindi ko na kayang makita ang bata na unti-unting nalalanta, Marissa. Kailangan mo nang gumawa ng paraan. Isang matinding galit ang sumiklab sa dibdib ni Marissa, isang apoy na mas mainit pa sa anumang impyernong naranasan niya sa loob ng selda. Ang kanyang hininga ay naging mabigat, ang bawat buga ng hangin ay tila nagdadala ng puot ng isang inang handa nang pumatay para sa kanyang anak. Ang imahe ni Nathan na nakatingin sa malayo, walang malay na nilalaso ng isipan ay sapat na upang tuluyan nang basagin ang huling bakas ng kanyang pagkatao. Darius, Doña Consuelo! Bulong ni Marissa, ang kanyang mga mata ay naniningkil at nagdidilim. Isinusumpa ko bawat luhang pumatak sa mga mata ng anak ko ay babayaran ninyo ng inyong buong buhay. Sa gitna ng kanyang pagngangalit, dahan-dahang kinuha ni Aling Marcela ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Isang piraso ng candy, isang kulay ube na wrapper na paborito ni Nathan. Ipinapabigay niya ito sa iyo, lihim niyang itinago sa ilalim ng kanyang unan. Sabi niya, ibigay ko raw ito sa pinakamagandang reyna na kilala ko. Nang mahawakan ni Marissa ang maliit na wrapper, ang kanyang matigas na anyo ay biglang gumuho. Ang bawat hibla ng kanyang puso ay tila hinihiwa ng isang mapurol na kutsilyo. Inilapit niya ang wrapper sa kanyang ilong, pilit na hinahanap ang amoy ng kanyang anak sa gitna ng malansang hangin ng bilangguan. Isang tahimik na hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi, isang tunog ng pagkawasak na mas masakit pa sa anumang sigaw. Salamat, Marcela, Saad ni Marissa, pinahid ang kanyang luha gamit ang kanyang maruming palad. Pero sabihin mo sa akin, sino ba ang nag-uutos sa iyo na gawin ito? Hindi lang ito dahil sa awa, di ba? Sandaling natahimik ang matanda. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa paligid, sinisiguradong walang nakikinig sa kanilang usapan. May mga taong hindi marunong makalimot sa utang na loob, Marissa. At may mga taong sadyang nakatakdang maging anino para sa katarungan. Bago pa man makapagsalita muli si Marissa, ang tunog ng mabibigat na yabag ng gwardya ay umaling-aungaw sa pasilyo. Ang bawat hakbang ng sapatos sa semento ay tila isang babala. Natapos na ang kanilang oras. Mabilis na tumalikod si Marcela at naglaho sa dilim, iniwan si Marissa na may hawak na wrapper ng candy at isang naglalablab na determinasyon. Pagbalik niya sa kanyang selda, hindi nahiga si Marissa. Tumayo siya sa gitna ng maliit na silid, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pader na puno ng kanyang mga guhit. Alam niyang hindi sapat ang mabulok dito habang ang kanyang anak ay unti-unting nawawala. Kailangan niyang lumabas. Kailangan niyang maging isang banta na hindi nila kayang balewalain. Dahan-dahan sinimulan ni Marissa ang pagtawa, isang tawang nagsimula sa mahina hanggang sa maging isang malakas at nakakakilabot na hiyaw na bumalot sa buong gusali. Pinagpupunit niya ang kanyang damit, idinikit ang kanyang mukha sa rehas at nagsimulang sumigaw ng mga salitang walang kahulugan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang taong tuluyan na ngang nilamon ng kabaliwan. Habang tumatakbo ang mga gwardya patungo sa kanyang selda, isang mapait na ngiti ang sumilay sa loob ng isipan ni Marissa. Kung gusto ninyo ng baliw na Marissa, bulong niya sa kanyang sarili sa gitna ng kanyang pagwawala. Ibibigay ko sa inyo ang pinakamadugong palabas na nakita ninyo. You are insane, isang baliw na walang silbi na wala ng ibang alam kundi ang tumitig sa pader. Pirmahan mo na ang mga dokumentong ito, Marissa, bago ko tuluyang ibaon ang pangalan mo sa limot. Ang bulyaw ni Darius ay umalingaw-ngaw sa loob ng malamig na interrogation room, ngunit si Marissa ay hindi man lang kumurap. Nakaupo siya sa gilid ng upuan, ang kanyang buhok ay gusot-gusot, at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, tila may nakikitang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Ang kanyang mga daliri ay walang tigil sa paghimas sa ibabaw ng lamesa, sinusundan ang mga lamat ng kahoy, na tila ba ito ay isang mapa ng kayamanan. Nathan, ang aking maliit na ibon, nasaan ang iyong mga pakpak? Bulong ni Marissa, ang kanyang boses ay may kakaibang tono, tila isang batang nawawala sa gitna ng kagubatan. Diring-diri na tumingin si Darius sa kanyang asawa. Ang dating marikit at matalinong babae na pinakasalan niya ay tila naging isang rurok ng kapighatian at kabaliwan. Inilapag niya ang mga dokumento para sa paglilipat ng natitirang shares ng pamilya ni Marissa sa kanyang pangalan. Huwag mo akong idaan sa drama mo. Alam kong naririnig mo ako. Pirmahan mo ito at titiyakin kong hindi ka mabubulok sa seldang ito. Dadalhin kita sa isang lugar kung saan ka nababagay, isang mental asylum. Naramdaman ni Marissa ang mabilis na pintig ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib,
tila isang bilanggo na gustong kumawala sa mga tadyang niya. Sa loob-loob niya ang bawat selula ng kanyang utak ay sumisigaw ng galit ngunit pinanatili niyang blangko ang kanyang mukha. Kailangan niyang maging perpekto sa pag-arte. Ang bawat maling kilos ay maaaring maging huli na para sa kanya at kay Nathan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin kay Darius. Ang kanyang mga mata ay nanilisik puno ng isang uri ng liwanag na nakakakilabot. Bigla siyang tumawa isang mahaba at matinis na tawa na tila mga bubog na bumabagsak sa sahig. Gusto mo ng pirma ko, Darius, ang mga bituin. Sinabi nila sa akin na ang dugo ay mas matingkad kaysa sa tinta. Bago pa makakilos si Darius, kinuha ni Marisa ang ballpen at marahas na iginuhit ito sa kanyang sariling palad. Hindi niya ininda ang hapdi. Ang bawat sugat ay alay niya para sa katarungan. Ayan ang aking pirma. Sigaw niya habang ipinapakita ang dugong dumadaloy sa kanyang kamay. Sobra ka na, you're really out of your mind. Galit na tumayo si Darius at mabilis na lumabas ng silid, tila natatakot na baka tuluyan siyang saktan ng babaeng dati niyang kinokontrol. Nang sumara ang pinto, muling bumalik ang katahimikan. Unti-unting nawala ang ngiti sa mga labi ni Marisa. Ang kanyang paghinga ay naging malalim at kontrolado. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang palad gamit ang laylayan ng kanyang damit. Ang bawat segundo ng kanyang kabaliwan ay isang hakbang palapit sa pasilidad, kung saan alam niyang mas madali siyang makakakilos sa tulong ni Gabriel. Makalipas ang ilang oras, pumasok si Gabriel kasama ang isang doktor. Ang tingin ng dalawa ay puno ng pag-aalala, ngunit sa isang mabilis na sandali, nagtagpo ang mga mata ni Marisa at Gabriel. Isang tahimik na pagkakaintindihan ang namayani sa kanila. Based on her current behavior and self-harm tendencies, hindi na siya ligtas dito sa bilangguan, wika ng doktor habang sinusuri ang mga guhit ni Marisa sa pader. She needs immediate psychiatric intervention. Ililipat natin siya sa San Jose Mental Facility. Gawin ninyo ang lahat para sa kanya. Saad ni Gabriel sa isang seryosong tono, bagaman sa loob niya ay alam niyang nagsisimula na ang susunod na yugto ng kanilang plano. Habang inilalabas si Marisa mula sa presinto patungo sa naghihintay na ambulansya, naramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi sa kanyang balat. Ang liwanag ng buwan ay tila isang saksi sa kanyang paglalakbay. Nakita niya ang anino ni Gabriel na nakatayo sa malayo nanonood habang siya ay isinasakay sa loob. Pagdating sa pasilidad, ang amoy ng disinfectant at ang tunog ng mga pasyenteng humihalinghing sa dilim ay bumati sa kanya. Ngunit habang inilalakad siya sa mahabang pasilyo, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa hardin na katabi ng gusali. Isang bata ang tumatawa, ngunit ang tawang iyon ay mabilis na napalitan ng isang malungkot na iyak. "Mommy, nasaan ka na? Sabi ni Lola, wala ka na raw." Nanigas ang buong katawan ni Marisa. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong tumakbo patungo sa boses na iyon. Nathan. Ang kanyang anak ay naroon sa loob ng pasilidad na iyon, ngunit tila ang distansya sa pagitan nila ay isang malalim na bangin. "Dito na ang iyong kwarto, Marisa," saad ng nurse habang binubuksan ang isang pintuan na may maliit na bintanang bakal. Pumasok si Marisa, ang kanyang puso ay nagdurugo sa sakit. Nakita niya ang kanyang sarili sa salamin ng maliit na lababo, isang babaeng marumi sugatan at itinuturing na baliw ng mundo. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, may isang apoy na hinding-hindi mamamatay. Hanggang kailan niya kayang panindigan ang maskara ng kabaliwan habang ang kanyang anak ay nasa kabilang panig lamang ng pader, unti-unting nilalason ang isipan laban sa kanya? At ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang ang gamutan sa pasilidad na ito ay mas malupit pa kaysa sa rehas ng bilangguan? "Hindi kita kilala, umalis ka rito," sabi ni Lola, "baliw ka raw at gusto mo akong saktan. Huwag kang lalapit sa akin, halimaw." Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Nathan ay tila mga bubog na direktang bumaon sa puso ni Marisa. Nakatayo ang bata sa gitna ng hardin ng pasilidad. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa takot habang nakatingin sa sariling ina. Ang mga mata ni Nathan na dati ay puno ng pagsamba para sa kanya ngayon ay nababalutan na ng matinding pagkamuhi at pangamba. Ang distansya sa pagitan nila na iilang hakbang lamang ay tila naging isang malawak na karagatan ng pait na hindi kayang tawirin ng anumang pagsusumamo. Naramdaman ni Marisa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihing siya ang nagluwal at nag-alaga rito, ngunit kailangan niyang panatilihin ang kanyang maskara. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng kanyang puting hospital gown.
Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa maramdaman niya ang malapot na likido ng kanyang sariling dugo. Ang hapdi ng sugat ay wala kumpara sa hapdi ng pagtatakwil ng sariling dugo at laman. Tignan mo ang iyong sarili, Marissa. Kahit ang sarili mong anak ay diring-diri sa'yo, ang boses ni Darius ay pumutok sa katahimikan puno ng panunuya at tagumpay. Nakatayo ang lalaki sa balkonahe ng pasilidad, may hawak na baso ng alak at nakamasid sa ibaba na tila nanonood ng isang nakakaaliw na dula. You lost, Marissa. Nathan is mine now. At sa tulong ng mga bitamina na ibinibigay namin sa kanya balang araw, ay hindi na niya maaalala na nagkaroon siya ng isang inang kasing dumi mo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Darius bago niya tinalikuran ang tanawin. Naiwan si Marissa na nakaluhod sa damuhan, ang kanyang buhok ay tumatabing sa kanyang mukha upang itago ang mga luhang pilit kumakawala. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa galit at pait. Ang katahimikan ng hardin ay bumasag sa huling bakas ng kanyang pagtitiis. Nang sumapit ang gabi, ang silid ni Marissa ay nababalot ng matinding kadiliman. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa pagitan ng mga rehas ng bintana. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay dahan-dahang umaling-aungaw. Ungaw at isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Huwag mong hayaang lamunin ka ng kanilang mga salita, Marissa. Ang batang iyon ay biktima lamang ng kanilang manipulasyon, saad ni Gabriel habang dahan-dahang lumalapit. Nakita niya si Marissa na nakaupo sa sulok, yakap ang sariling mga tuhod, tila isang batang nawawala sa gitna ng bagyo. Hindi sumagot si Marissa. Ang kanyang mga mata ay blanko, nakatitig sa kawalan. Dahan-dahang umupo si Gabriel sa kanyang tabi at hinawakan ang kanyang nanginginig na kamay. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang angkla na humihila kay Marissa pabalik sa realidad. Sa loob ng maraming taon, ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Marissa na may isang taong handang makinig sa kanyang tahimik na pagtangis ng walang paghatol. Masakit, Gabriel, ang marinig mula sa sarili mong anak na ikaw ay isang halimaw. Bulong ni Marissa, ang kanyang boses ay paus at puno ng emosyon. Para akong pinapatay ng paulit-ulit sa bawat segundong nakikita ko siyang natatakot sa akin. Kaya kailangan nating tapusin ito sa charity gala. Madiing saad ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay naniningkil sa determinasyon. Doña Consuelo is planning to announce the full takeover of your father's estate that night. Doon natin sila bibiglain. I have found a hidden clause in your father's original will, something that even Consuelo doesn't know exists. Bahagyang iniangat ni Marissa ang kanyang ulo, ang kislap ng pag-asa ay muling sumilay sa kanyang mga mata. Ano iyon? Hindi lang basta ari-arian ang iniwan ng tatay mo. May isang lihim na vault sa ilalim ng lumang gallery na tanging ang iyong fingerprint at isang particular na pintura lamang ang makakapagbukas. Doon nakatago ang tunay na testamento at ang mga ebidensya ng katiwalian ni Darius na matagal nang kinokolekta ng iyong ama bago siya mamatay. Paliwanag ni Gabriel. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang mabigat na yabag ang narinig nila mula sa pasilyo. Ang tunog ng mga susi na kumakalansing ay tila isang babala ng panganib. Mabilis na tumayo si Gabriel at lumapit sa anino ng silid. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang taon sa gitna ng kanilang kaba. Kailangan ko nang umalis, bulong ni Gabriel bago siya tuluyang maglaho sa dilim. Tandaan mo, Marissa, ang huling yugto ng laban na ito ay nangangailangan ng iyong buong lakas. Huwag kang susuko dahil malapit na nating bawiin ang lahat. Naiwan muli si Marissa sa katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito ang kanyang puso ay hindi na lamang puno ng sakit. Meron ng bagong layunin na nag-aalab sa kanyang dibdib. Habang nakatitig sa buwan, isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang isipan. Sapat ba ang katotohanang nakatago sa vault upang mabura ang lason sa isipan ni Nathan? O tuluyan na bang naging banyaga ang kanyang anak sa sarili niyang ina? Mamatay ka na sana, Marissa. Sa mundong ito, ang mga tulad mo ay pabigat lamang sa aming lahat. Ang mga salitang ito mula kay Nurse Elena, ang tanging nurse na akala ni Marissa ay nakakaunawa sa kanya, ay tila isang malamig na buhos ng tubig sa gitna ng gabi. Nakatayo ang nurse sa harap ng kama ni Marissa, may hawak na isang maliit na baso ng gamot na may kulay asul na likido. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng peking ngiti, ngayon ay nababalutan na ng isang madilim at walang pusong ekspresyon.
Ang amoy ng gamot ay matapang. Humahalo sa amoy ng disinfectant sa loob ng maliit na silid na tila isang kabaong nagawa sa semento. Inutusan ka ba nila? Binayaran ka ba ni Darius? Ang paus na tanong ni Marissa, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng manipis na kumot. Nararamdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa hapdi ng panibagong pagtataksil. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Elena. Walang personalan, Marissa. Kailangan ko lang ng pera para sa operasyon ng nanay ko. At ang pamilya Villanueva, sila ang sagot sa lahat ng problema ko. Inumin mo na ito ng mabilis para hindi ka na mahirapan. Bago pa makakilos si Marissa, ang pinto ay muling bumukas ng dahan-dahan. Ang matitigas na tunog ng sapatos sa sahig ay umalingaw-ngaw at pumasok si Darius. Ang kanyang hitsura ay tila isang demonyong naglalakad sa lupa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya. Tapusin mo na yan, Elena. Utos ni Darius, ang kanyang boses ay walang bakas ng awa. Ayaw kong makarating pa ang babaeng ito sa charity gala. Masyado na siyang maraming alam. Kapag natulog siya ngayon, sisiguraduhin nating hindi na siya muling magigising pa. Darius, maawa ka. Ang anak natin. Paano si Nathan? Pagmamakaawa ni Marissa, ang kanyang mga luha ay nagsimulang gumulong sa kanyang maputlang pisngi. Nathan, mapapalitan ang alaala niya, Marissa. Balang araw tatawagin niyang ina ang sinumang babaeng pipiliin ko. Tugon ni Darius habang marahas na hinahawakan ang panga ni Marissa upang pilitin itong uminom. Ngunit sa gitna ng kanilang kaguluhan, isang tunog ng pagbagsak ng planggana sa labas ng pinto ang narinig. Ang tunog ng bakal na tumama sa semento ay lumikha ng isang matinding ingay na bumasag sa tensyon. Biglang pumasok si Aling Marcela, ang matandang katulong na may hawak na mop at balde. Ay, pasensya na po, Sir Darius, nadulas po ang kamay ko, ang dulas po kasi ng sahig. Ang mabilis na paumanhin ni Marcela, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa sahig, kundi diretso sa mga mata ni Marissa. Isang mabilis na senyas ang ibinigay niya. Anong ginagawa mo rito, matanda ka? Bulyaw ni Darius sa galit. Lumabas ka. Hindi mo ba nakikitang may ginagawa kami? Opo, sir, lalabas na po. Pero sir, may mga reporter po sa labas ng gate. Hinahanap po kayo tungkol sa shares ng kumpanya. Pagsisinungaling ni Marcela, ang kanyang boses ay puno ng kaba, ngunit matatag. Nataranta si Darius. Ang takot na malaman ng media ang kanyang kinaroroonan ay mas matimbang kaysa sa kanyang pagnanais na tapusin si Marissa sa sandaling iyon. Elena, bantayan mo siya, babalik ako. Sigaw ni Darius bago mabilis na lumabas ng silid. Nang makaalis si Darius, mabilis na lumapit si Marcela kay Elena. Sa isang iglap na hindi inaasahan ng nurse, kinuha ni Marcela ang mabigat na botelya ng disinfectant at ihinampas ito sa likod ng ulo ni Elena. Walang tunog na bumagsak ang nurse sa sahig. Marcela, anong? Bakit? Gulat na tanong ni Marissa habang pilit na bumabangon mula sa kama. Wala tayong oras, Marissa. Kailangan mo nang umalis dito, saad ni Marcela. Ngunit sa sandaling iyon, ang pinto ay muling bumukas at pumasok si Gabriel, ang kanyang mukha ay puno ng pangamba. Nay, anong ginagawa mo rito? Ang gulat na tanong ni Gabriel habang nakatingin kay Marcela. Nanigas ang buong pagkatao ni Marissa. Ang salitang nay ay tila isang malakas na pagsabog sa kanyang pandinig. Tinitigan niya si Gabriel, pagkatapos ay si Marcela. Ang pagkakapareho ng kanilang mga mata, ang parehong pait na nakatago sa likod ng kanilang katapangan, ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Gabriel, anak ko? Ang boses ni Marcela ay napalitan ng isang malalim na pagmamahal at sakit. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha ng kanyang anak. Akala mo ba ay hahayaan ko silang saktan ka muli? Akala mo ba ay pababayaan ko ang babaeng nagligtas sa iyo mula sa dilim? Nay, akala ko patay ka na. Ang sabi ni Consuelo. Nauutal na sabi ni Gabriel, ang kanyang matigas na anyo ay tuluyang gumuho habang niyayakap ang kanyang ina sa gitna ng madilim na silid ng asylum. Pinalabas nilang patay na ako para hindi mo na ako hanapin, Gabriel. Pero nanatili ako sa loob ng mansyon bilang isang anino naghihintay ng tamang panahon para makaganti sa kanila, paliwanag ni Marcela habang humihikbi. At ngayon ang panahon na iyon ay dumating na. Isang matinding emotion ang bumalot sa silid, isang pagtatagpo ng mga pusong kapwa biktima ng kasamaan ng mga Villanueva.
Ngunit sa gitna ng kanilang muling pagkikita, naalala ni Marissa ang pinakamahalagang bagay. Nathan, nasaan ang anak ko? Ang tanong ni Marissa, ang kanyang puso ay muling kinabahan. Dinala siya ni Consuelo Marissa, ang sagot ni Marcela na may halong takot. Narinig ko silang nag-uusap kanina. Ilalayo nila ang bata sa isang probinsya sa norte bago magsimula ang gala. Kailangan nating magmadali. Naramdaman ni Marissa ang muling paglamig ng kanyang dugo. Ang tagumpay ng kanilang muling pagkikita ay mabilis na napalitan ng isang bagong panganib. Ang kanyang anak, ang huling hibla ng kanyang pag-asa, ay muling nawawala sa kanyang mga kamay. Hindi sila magtatagumpay. Madiing saad ni Gabriel, pinahid ang kanyang mga luha at muling isinuot ang kanyang maskara ng determinasyon. Ililigtas natin si Nathan. At sa charity gala, sisiguraduhin nating ang bawat luhang pumatak sa ating mga mata ay babalik sa kanila bilang isang bagyong susunog sa kanilang buong kaharian. Habang sila ay dahan-dahang lumalabas sa pasilyo ng pasilidad, ang tunog ng bawat hakbang nila sa semento ay tila isang batingaw ng paghuhukom. Ngunit sa labas ang gabi ay tila mas lalong nagdilim. May sapat pa ba silang oras upang mahanap ang bata bago tuluyan itong mawala sa kanila? At ano ang gagawin ni Consuelo kapag nalaman niyang ang aninong kinatatakutan niya ay buhay at handa ng maningil? Bawat tibok ng puso ko, Gabriel, ay tila isang orasang bumibilang sa huling pagkakataon na makikita ko ang aking anak. Huwag nating hayaang maging huli na ang lahat. Ang boses ni Marissa ay nanginginig hindi dahil sa lamig ng hangin sa loob ng mabilis na tumatakbong sasakyan, kundi dahil sa matinding takot na nanunuot sa kanyang mga buto. Nakatitig siya sa labas ng bintana habang ang mga puno at poste ng ilaw ay mabilis na naglalaho sa dilim, tila ba ang panahon mismo ay pilit na kumakawala sa kanyang mga kamay. Sa tabi niya, mahigpit na hawak ni Gabriel ang manibela, ang kanyang mga mata ay matalas na nakatuon sa madilim na kalsada patungo sa norte. Sa likurang upuan nakaupo si Aling Marcela, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa isang lumang rosaryo. Ang bawat pag-ikot ng butil ay tila isang tahimik na panalangin at pagsisisi. Alam ko kung saan niya dadalhin ang bata. Bulong ni Marcela, ang kanyang boses ay puno ng pait. May isang lumang bodega ng simbahan sa dulo ng bayan ng San Ildefonso. Doon niya rin ako itinago noon bago niya ipinabalita sa lahat na patay na ako. Doña Consuelo loves places that are holy on the outside, but rotting on the inside. Gaano pa tayo kalayo, Gabriel? Tanong ni Marissa, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa leather na upuan ng sasakyan. 30 minutes, Marissa, konting tiis na lang, sagot ni Gabriel, ang kanyang boses ay matatag ngunit ramdamang tension sa kanyang mga panga. I've already contacted my private team. We will secure the perimeter, pero kailangan nating maging maingat. Consuelo is cornered, and a cornered beast is the most dangerous. Pagdating nila sa San Ildefonso, ang katahimikan ng paligid ay tila isang masamang pangitain. Ang lumang bodega ng simbahan ay nakatayo sa gitna ng mga naglalakihang puno ng kalyos. Ang mga pader nito ay puno ng lumot at bitak. Walang ilaw ang makikita mula sa labas, ngunit ang tunog ng isang sasakyang paalis ay narinig nila mula sa likurang bahagi ng gusali. Mabilis na bumaba si Marissa, hindi na inintindi ang babala ni Gabriel. Ang kanyang puso ang nagdidikta sa bawat hakbang niya sa madamong lupa. Pumasok siya sa loob ng bodega, ang amoy ng luma at amag na papel ay bumati sa kanya. Sa gitna ng malawak at madilim na silid, nakita niya ang isang maliit na figura na nakaupo sa isang lumang silya, nakatali ang mga kamay at may piring ang mga mata. Nathan Yee, ang sigaw ni Marissa, isang tunog ng pagkabasag at pag-asa na umalingaw-ngaw sa buong bodega. Tumakbo siya patungo sa bata at mabilis na tinanggal ang piring sa mga mata nito. Ngunit nang makita siya ni Nathan, ang bata ay hindi ngumiti. Ang mga mata nito ay blanko, puno ng takot at tila hindi nakikilala ang babaeng nasa kanyang harapan. Sino ka? Sabi ni Lola, ang mga halimaw ay darating para kunin ako, layuan mo ako. Naramdaman ni Marissa ang isang matinding hapdi, tila ang kanyang kaluluwa ay pinupunit ng libu-libong karayom. Ang lason na itinanim ni Consuelo at ang mga gamot na ibinigay nila ay tuluyan ng bumura sa kanyang imahe sa isipan ng bata. Dahan-dahang lumuhod si Marissa sa harap ni Nathan, hinawakan ng nanginginig na mga kamay ng anak kahit pilit itong kumakawala. Nathan, anak, tignan mo ako.
Bulong ni Marisa, ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi ako halimaw, ako ang iyong ina. Ako ang nagpinta ng mga bituin sa iyong kwarto. Ako ang yumayakap sa iyo tuwing natatakot ka sa kulog. Ngunit nanatiling matigas ang bata, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Hindi, sabi ni Lola, patay na ang mommy ko dahil sa sama ng loob sa akin. Sa gitna ng kadiliman at desperasyon, isang himig ang dahan-dahang lumabas sa mga labi ni Marisa. Isang oyayi na tanging silang dalawa lamang ang nakakaalam, isang kanta tungkol sa isang munting ibon na laging bumabalik sa kanyang pugad. Ang kanyang boses ay malambot, puno ng pait at tamis, tila isang haplos ng hangin sa gitna ng bagyo. Matulog na aking bunsong giliw, ang nanay ay laging nasa iyong piling. Habang umaawit si Marisa, naramdaman niya ang unti-unting paglambot ng mga kamay ni Nathan. Ang bata ay napatigil, ang kanyang mga mata ay nagsimulang magbago mula sa takot patungo sa isang malalim na pag-alala. Ang gingmat alaala ni Nathan na pilit ibinaon ng mga Villanueva ay tila mga binhing unti-unting sumisibol sa ilalim ng ulan. Mommy, bulong ni Nathan, ang kanyang boses ay kasing nipis ng sinulid. Mommy, ikaw nga ba yan ang amoy mo, amoy pintura at lavender? Oo anak, ako ito, hindi kita iiwan muli. Hikbi ni Marisa habang mahigpit na niyayakap ang anak, ang kanilang mga luha ay naghalo sa gitna ng madilim na bodega. Sa sandaling yon, ang mundo sa labas ay tila naglaho. Ang sakit ng nakaraan at ang panganib ng hinaharap ay panandali ang natalo ng kapangyarihan ng pag-ibig ng isang ina. Ngunit ang kanilang sandali ng kapayapaan ay biglang nabulabog. Ang tunog ng isang matalim na pag-ikot ng bakal na naglalapat, isang tunog ng baril na kinakasa ay umalingaw-ngaw mula sa anino ng pintuan. Napakagandang eksena, Marisa, nakakahabag ng puso. Ang malamig at nanunuya na boses ni Darius ay pumutok sa hangin. Nakatayo ang lalaki sa may pintuan, ang kanyang mukha ay nababakas ng desperasyon at kabaliwan, habang nakatutok ang baril sa direksyon ni Marisa at Nathan. Pero sayang, dahil ang reunion ninyong mag-ina ay hanggang dito na lamang. Hindi ko hahayaang masira mo ang lahat ng pinaghirapan ko dahil lang sa isang kanta. Nanigas si Marisa, ang kanyang katawan ay naging protection para sa kanyang anak. Tinitigan niya si Darius, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot kundi isang naglalablab na puot. Darius, bitawan mo ang baril na iyan. Hindi mo na mababago ang katotohanan. Tapos na ang inyong kasinungalingan. Hindi pa tapos hanggat hindi ko sinasabi. Sigaw ni Darius, ang kanyang kamay ay nanginginig sa gatilyo. Sa likuran niya, anino ni Gabriel ay dahan-dahang lumalapit mula sa dilim, ngunit ang distansya ay masyado pang malayo upang makialam. Isang tanong ang nanatiling nakasabit sa hangin, habang ang bawat segundo ay tila isang taon sa gitna ng tension. Magagawa ba ni Darius na kalabitin ang gatilyo laban sa sarili niyang pamilya, o may sapat pang lakas si Marisa upang iligtas ang kanyang anak mula sa huling hagupit ng kasamaan ng mga Villanueva at Canraan Michael? Bitawan mo ang gatilyo, Darius. Huwag mong hayaang ang huling alaala sa iyo ng anak mo ay ang pagiging isang mamamatay tao. Ang boses ni Marisa ay hindi nayayanig, bagaman ang dulo ng baril ay nakaturo ng direkta sa kanyang noo. Ang lamig ng bakal ay hindi kasing lamig ng titig na ibinibigay niya sa lalaking dati niyang minahal. Sa likuran niya, nararamdaman niya ang panginginig ng maliit na katawan ni Nathan. Ang bawat hikbi ng bata ay tila isang saksak sa kanyang puso na lalong nagpapatibay sa kanyang paninindigan. Ang amoy ng alikabok at tumatagas na langis sa bodega ay humahalo sa amoy ng pawis ni Darius, isang amoy ng takot at pagkatalo. Wala ka nang matatakasan, Marisa, sisirain mo ang pamilya ko. Sisirain mo ang lahat. Ang bulyaw ni Darius ay puno ng desperasyon, ang kanyang mga kamay ay nanginginig hanggang sa marinig ang pagkiskis ng kanyang mga daliri sa metal ng baril. Isang kalabit lang, Marisa. Isang kalabit lang at matatapos na ang lahat ng sakit na ibinigay mo sa amin. Ang pamilyang sinasabi mo ay matagal mo nang winasak, Darius. Mahinahong saad ni Marisa, dahan-dahang tumatayo habang yakap pa rin ang kanyang anak. Winasak mo ito noong mas pinili mo ang sugal kaysa sa amin. Winasak mo ito noong pinanood mo akong kinaladkad sa putikan. Hindi ako ang sumisira sa inyo, ang sarili ninyong kasakiman ang nagsisilbing apoy na tumutupok sa inyong kaharian. Sa sandaling iyon, lumabas si Gabriel mula sa anino ng mga naglalakihang kahon. Ang kanyang tindig ay tila isang hatol ng kamatayan.
at ang liwanag ng buwan na sumisilip sa butas ng bubong ay nagbibigay ng kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Ibaon mo na ang baril na iyan, Darius. Ang mga pulis ay papunta na rito. May hawak na kaming sapat na ebidensya ng iyong illegal na transaksyon at ang pagkidnap sa bata. Gabriel, ikaw na naman. Ang nanggagalaiting tanong ni Darius, ang kanyang atensyon ay bahagyang naalis kay Marissa. Bakit ka ba nakikialam? Ano bang makuha mo sa babaeng ito? Hindi lang ito tungkol kay Marissa, Darius. Tungkol ito sa katarungan para sa aking ina na itinapon ninyo na parang basura. Ang boses ni Gabriel ay malalim at puno ng pait. At tungkol ito sa katotohanang ikaw at ang nanay mo ay walang ibang alam kundi ang magnakaw ng buhay ng iba. Ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis ay umalingaw-ngaw mula sa malayo. Ang bawat haginit ng gulong sa kalsada ay tila isang batingaw ng paghuhukom. Nataranta si Darius. Ang kanyang mga mata ay lumilingap sa paligid, naghahanap ng paraan upang makatakas. Sa kanyang pagmamadali, mabilis niyang itinapon ang baril sa isang tabi at tumakbo patungo sa likurang pintuan ng bodega. Ngunit sa kanyang pagtalikod, nalaglag mula sa kanyang bulsa ang isang itim na folder, ang mga dokumentong naglalaman ng kanyang mga lihim na kontrata at ang huwad na medical report ni Marissa. Hindi na hinabol ni Gabriel si Darius. Alam niyang sa gabi ng charity gala, wala nang matataguan ang lalaki. Lumapit siya kay Marissa at dahan-dahang inalalayan itong tumayo. Ayos lang ba kayo si Nathan? Ligtas na kami, Gabriel, sa hikbi ni Marissa habang mahigpit na niyayakap ang anak. Tinitigan niya ang itim na folder sa sahig. Alam niyang ito ang huling baraha na kailangan niya upang tuluyang pabagsakin ang mga Villanueva. Pagkalipas ng ilang oras sa loob ng isang lihim na safe house na inihanda ni Gabriel, nagsimula ang pagbabago ni Marissa. Wala na ang gusot-gusot na hospital gown at ang maruming mukha. Sa tulong ni Aling Marcela, dinalhan siya ng isang espesyal na kasuotan. Isang puting gown na gawa sa pinakamahal na sutla na may mga detalye ng pilak na tila mga bituin sa gitna ng kadiliman. Habang nakatitig sa salamin, hindi na nakikita ni Marissa ang biktima. Ang nakikita niya ay isang babaeng muling nabuo mula sa mga piraso ng kanyang pagkawasak. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagsusumamo ngayon ay naglalablab sa determinasyon ng isang reyna na handa ng bawiin ang kanyang trono. Handa ka na ba, Marissa? Tanong ni Gabriel habang nakatayo sa may pintuan, nakasuot ng kanyang pinakamagandang tuxedo. Ang paghanga sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Higit pa sa handa, Gabriel. Sagot ni Marissa, ang kanyang boses ay matatag at puno ng kapangyarihan. Ngayong gabi papatunayan ko sa kanila na ang gintong kapa na pinunit nila ay naging isang baluti na hindi nila kailanman kayang wasakin. Ang gabi ng paghuhukom para sa mga Villanueva ay nagsisimula na. Habang sila ay dahan-dahang naglalakad patungo sa naghihintay na sasakyan, ang bawat hakbang ni Marissa sa semento ay tila isang hudyat ng digmaan. Alam niyang ang susunod na yugto ay hindi na tungkol sa pagtakas, kundi tungkol sa pagharap sa mga halimaw sa gitna ng pinakamaliwanag na ilaw ng lungsod. Ang tunay na katarungan ay hindi matatagpuan sa ilalim ng mga nagniningning na bumbilya, kundi sa katotohanang pilit ibinaon sa dilim. Ngayong gabi, ang bawat hiyas na suot ninyo ay magsisilbing saksi sa inyong pagbagsak. Ang bulong na ito ni Marissa ay tila isang sumpa habang nakatayo siya sa harap ng malalaking pintuan ng Grand Ballroom ng Manila Diamond Hotel. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng mahinhin na tawanan ng mga elite ay umaabot hanggang sa labas, tila isang mapaninlang na kanta ng mga sirena. Nakasuot si Marissa ng kanyang puting sutlang gown, ang bawat tahi ay nagniningning sa ilalim ng liwanag, at ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang kapayapaang nakakakilabot. Sa tabi niya, si Gabriel ay tila isang anino ng kamatayan na nakasuot ng tuxedo. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakamasid sa bawat galaw ng mga gwardya sa paligid. Sa loob ng ballroom, ang lahat ay nakatuon ng pansin sa entablado. Nakatayo si Doña Consuelo sa gitna, ang kanyang mga brilyante ay tila kumikislap sa bawat galaw ng kanyang ulo. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa gabing ito ng kawanggawa. Ang boses ni Consuelo ay puno ng huwad na kabutihan. Ang kanyang bawat salita ay tila isang sining ng panlilinlang. Ang pamilya Villanueva ay laging nakatuon sa pagtulong sa kapwa, sa kabila ng mga pagsubok at trahedyang ibinigay sa amin ng mga taong walang utang na loob.
Nagsimulang magpalakpakan ang mga tao, ang bawat tunog ng mga palad na nagtatama ay tila isang pang-uyam sa katotohanan. Ngunit sa gitna ng palakpakan, ang malalaking pintuan ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa pasilyo ay pumasok sa loob, at doon sa gitna ng pintuan ay nakatayo ang isang babaeng akala ng lahat ay tuluyan ng nasira. Ang katahimikan ay mabilis na bumalot sa buong ballroom. Ang mga baso ng wine ay napatigil sa ere at ang bawat mata ay nakatuon sa babaeng nakaputi. Dahan-dahang naglakad si Marisa sa gitna ng pasilyo, ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang batingaw ng paghuhukom. Hindi siya lumingon sa kaliwa o kanan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa entablado kay Doña Consuelo, na ngayon ay tila nakakita ng isang multo. Marisa, Panong. Ang nauutal na tanong ni Consuelo, ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay sa kabila ng makapal na makeup. Ang mga halimaw na ipinatapon ninyo sa dilim, Doña Consuelo, ay natutong mabuhay sa gitna ng apoy. Ang boses ni Marisa ay umalingaw-ngaw sa buong silid, matatag at walang panginginig. Ngayong gabi hindi ako narito bilang isang biktima. Narito ako bilang ang tunay na tagapagmana ng lahat ng ninakaw ninyo. Sa isang iglap, ang malaking LED screen sa likod ni Consuelo ay nagbago. Hindi na ito nagpapakita ng mga larawan ng charity work, kundi mga dokumento ng bangko, mga video ni Darius na nagsusugal sa Macau, at ang pinakamatindi sa lahat, ang video ng pagtatapat ni Nurse Elena tungkol sa paglalason kay Nathan. Ang bulungan sa loob ng ballroom ay naging isang malakas na ingay ng gulat at pagkondena. Bago pa makakilos ang mga gwardya ni Consuelo, tumayo si Gabriel sa tabi ni Marisa at itinaas ang isang itim na folder. Ang lahat ng ari-ariang ipinagmamalaki ninyo ay nakabase sa isang kasinungalingan. Sa ilalim ng batas, ang pamilya Villanueva ay bangkarota na, at ang bawat sentimong hawak ninyo ay pag-ari na ngayon ng isang foundation para sa mga inapi. Naramdaman ni Marisa ang isang kakaibang ginhawa. Ang bawat luhang pumatak sa kanya sa loob ng 8 taon ay tila nababayaran na sa bawat segundong lumilipas. Tumingin siya sa isang bakanting upuan sa harap, ang upuan kung saan dati ay nakaupo ang kanyang ama. Sa kanyang isipan, tila nakita niya ang ngiti ng matanda, isang tahimik na pagkilala sa kanyang tagumpay. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang tiyan, iniisip si Nathan na ligtas na sa piling ni Aling Marcela. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa balkonahe ng ballroom. Si Darius, na mukhang dugyot at desperado, ay nakatayo doon habang may hawak na isang lighter at isang galon ng gasolina. Kung hindi mapapasa sa akin ang lahat ng ito, walang matitira sa inyo. Susunugin ko ang impyernong ito kasama kayong lahat. Ang gulat sa mga mata ng mga panauhin ay napalitan ng matinding takot. Ang bawat isa ay nagsimulang tumakbo patungo sa mga exit, ang tunog ng mga upuang natutumba at mga basong nababasag ay lumikha ng isang nakabibinging gulo. Nanatiling nakatayo si Marisa sa gitna ng entablado, nakatitig sa kanyang asawa. Darius, huwag, sigaw ni Marisa, ngunit ang kanyang boses ay tila nalunod sa ingay ng paligid. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa gitna ng umuusok na tensyon. Magagawa ba ni Darius na tuparin ang kanyang banta sa gitna ng kanyang sariling pamilya? At ano ang huling lihim na ibubunyag ni Gabriel na tuluyang babago sa kapalaran ng lahat ng Neron Sheterata? Ang huling apoy na sisira sa inyo, Darius, ay hindi nagmumula sa lighter na hawak mo kundi sa sarili ninyong kasakiman. Tingnan mo ang iyong paligid, wala nang natira sa inyo kundi ang abo ng inyong mga kasinungalingan. Ang boses ni Marisa ay kasing lamig ng hanging dagat sa hating gabi, matatag sa gitna ng kaguluhan. Habang ang mga tao ay nagkakagulo sa ibaba, nanatiling nakatayo si Marisa sa gitna ng entablado, ang kanyang puting gown ay dahan-dahang nadudungisan ng amoy ng gasolina. Ngunit ang kanyang tindig ay tila isang reynang hindi matitinag. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay hindi na para sa takot, kundi para sa katarungang matagal na niyang hinintay. Huwag kang lalapit! Susunugin ko kayong lahat. Ang sigaw ni Darius ay puno ng pait, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pilit na pinapatak ang apoy sa lighter. Ngunit sa bawat pagpindot niya, tila ang tadhana na mismo ang tumatanggi sa kanyang huling pag-atake. Ang maliit na kislap ng apoy ay agad na namamatay bago pa man madampyan ang sahig na basa ng gasolina. Sa isang iglap, bago pa man makakilos muli si Darius, ang mga tauhan ni Gabriel ay mabilis na pumasok mula sa likuran ng balkonahe.
ang tunog ng pakikipagbuno, at ang malakas na pagbagsak ng galon ng gasolina ay umalingaw-ngaw sa ballroom. Marahas na pinigilan si Darius ang kanyang mga kamay, ay mabilis na pinalibutan ng malamig na bakal ng posas. Ang kanyang mga sigaw ng pagmumura ay dahan-dahang naglaho. Habang kinaladkad siya palabas ng silid, iniwan ang isang bakas ng amoy ng pagkatalo. Napatingin si Marisa kay Doña Consuelo. Ang matandang babae na dati ay tila isang diyosa ng kapangyarihan ngayon, ay nakasandal sa kanyang trono. Ang kanyang mukha ay maputla, at ang kanyang kaliwang bahagi ng katawan ay tila hindi na makagalaw. Ang stroke na tumama sa kanya sa gitna ng kahihiyan ay ang huling parusa ng kanyang sariling katawan. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, pilit na binubigkas ang salitang yaman, ngunit walang boses na lumalabas. "Wala na ang iyong kaharian, Doña Consuelo," bulong ni Marisa habang dahan-dahang lumalapit sa matanda. "Ang yaman na itinayo ninyo sa dugo at luha ng iba ay ibabalik ko na sa mga taong tunay na nangangailangan nito. Mula sa araw na ito, tuwiran ni Paalang Villanueva ay hindi na magiging simbolo ng takot kundi ng pagsisisi." Pagkalipas ng ilang oras sa dalampasigan ng Cebu, kung saan ang mga alon ay dahan-dahang humahaplos sa puting buhangin, nakatayo sina Marisa at Gabriel. Ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsisimulang gumuhit ng kulay rosas at kahel sa langit, tila isang bagong simula na ipininta ng sining ng tadhana. Malayo sa ingay ng lungsod, ang katahimikan dito ay may dalang kapayapaang matagal na nilang hindi naramdaman. "Tapos na ang lahat, Marisa?" Saad ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malambot at puno ng paghanga. Inabot niya ang isang maliit na piraso ng gintong sinulid, ang huling labi ng kapa na pinunit ni Darius noon. Dinala na sila sa presinto, at si Nathan, mahimbing nang natutulog sa piling ng aking ina sa safe house. Kinuha ni Marisa ang gintong sinulid. Tinitigan niya ito ng matagal, inaalala ang bawat tusok ng karayom at bawat luhang ibinuhos niya para sa pamilyang sinira siya. Sa isang marahas ngunit mapagpalayang kilos, pinunit niya ang sinulid sa gitna at hinayaan itong tangay ng hangin patungo sa dagat. Ang tunog ng hangin na humahaginit sa kanyang pandinig ay tila isang oyayi ng paghilom. "Salamat, Gabriel. Hindi ko ito magagawa kung wala ka," wika ni Marisa, dahan-dahang tumingin sa mga mata ng lalaki. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa mga mata nito, hindi na ang sugatang asawa, kundi ang isang babaeng malaya at buo. "Hindi ako ang nagligtas sa iyo, Marisa. Iniligtas mo ang sarili mo noong pinili mong lumaban," tugon ni Gabriel. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa balikat ni Marisa. "Handa ka na bang mabuhay para sa sarili mo? Handa ka na bang buuin ang isang mundong ikaw naman ang masaya?" Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marisa habang tinitignan ang pag-angat ng araw sa malayo. Nakita niya sa kanyang imahinasyon ang mukha ni Nathan na tatawa muli sa kanyang mga yakap, at ang mga canvas na mapupuno muli ng mga kulay ng pag-asa. "Handa na ako, Gabriel. Dahil sa wakas ang ginto ay hindi na isang tanikala na nakasakal sa akin, kundi ang liwanag na gagabay sa aking bagong umaga." Dahan-dahang naglakad ang dalawa palayo sa dalampasigan. Ang bawat hakbang nila sa buhangin ay tila isang panibagong pahina ng buhay. Ang kwento ng pait at paghihiganti ay natapos na iniwan ang puwang para sa isang kwentong puno ng pagmamahal at paghilom. Sa dulo ng abot-tanawang araw ay tuluyan ng sumikat, tinutupok ang huling anino ng nakaraan. Sa bawat paghampas ng alon sa pampang ng Cebu, tila ba dahan-dahang binubura ang bawat bakas ng sakit at pait na tiniis ni Marisa sa loob ng mahabang panahon. Ang ginto ay hindi na isang tanikala na nakasakal sa kanyang leeg, kundi ang liwanag ng isang bagong umaga na nagbibigay ng pag-asa. Mga mahal kong tagapakinig, muli, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at sa oras na ibinigay ninyo upang samahan ako sa bawat kabanata ng buhay ni Marisa. Hindi naging madali ang paglalakbay na ito, maging para sa akin bilang inyong tagapagsalaysay. Habang inilalarawan ko ang eksena kung saan tinawag ni Nathan ang kanyang sariling ina na isang halimaw dahil sa laso ng kasinungalingan, nakaramdam ako ng matinding kirot sa aking dibdib. Tila ba ako mismo ang nakaluhod sa hardin na iyon at nararamdaman ang lamig ng pagtatakwil ng sarili kong dugo at laman. Ang kwentong ito ay higit pa sa simpleng imahinasyon. Ito ay hango sa mga hibla ng katotohanan ng maraming kababaihang pilit na itinatago ang kanilang luha sa likod ng mga gintong ngiti. Ang ating buhay ay hindi isang kapa na kailangang sumunod sa bawat tahi at disenyo na itinakda ng ibang tao. Tayo ay isang blankong canvas, at tayo lamang ang may hawak ng pinsel
upang ipinta ang kulay ng ating sariling kalayaan at kaligayahan. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Marissa, magagawa ninyo rin bang talikuran ang lahat ng yaman at kapangyarihan kapalit ng isang tahimik na buhay? O hahayaan ninyong lamunin kayo ng puot hanggang sa huli? Marahil habang pinakikinggan ninyo ang huling bahaging ito, kayo ay kasalukuyang nagluluto ng hapunan para sa inyong mga mahal sa buhay, nagtutupi ng mga bagong labang damit, o di kaya ay tahimik na nagpapahinga matapos ang isang mapaghamong araw. Nasaan man kayo, sana ay naging kaibigan ninyo ako sa bawat minutong lumipas. Huwag po ninyong kalimutang i-like, i-share at mag-iwan ng inyong mga saloobin sa comment section. Ibahagi ninyo ang inyong kwento dahil dito sa ating munting sulok bawat tinig ay pinahahalagahan at bawat karanasan ay may nakikinig. Naway manatili kayong matatag sa pagharap sa inyong sariling mga bagyo at laging tandaan na pagkatapos ng pinakamahabang gabi, laging may sikat ng araw na naghihintay para sa mga pusong marunong lumaban at magpatawad sa sarili. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Pamagat ng kwento ang gintong tanikalang paglaya. Paalala, ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay likhang isip lamang na binuo para sa layuning magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe.